Nadiskubre ko ang aking anak na si Liana na pilit na pinapakain ng bulak ng sarili niyang ina para lang hindi tumaba. Isang sakit na katotohanang nagmula sa ambisyon ng isang baliw na beauty queen. Handa kong itaya ang aking bilyon-bilyong halaga ng ari-arian para iligtas siya mula sa impyernong ito habang unti-unting nabubunyag ang mga lihim na nakatago sa loob ng kanyang manika. Sa likod ng marangyang buhay na ipinapakita namin sa mundo, maililigtas ko ba ang buhay ng aking anak bago siya tuluyang lamunin ng sakit na likha ng sarili niyang ina? Ang marangyang bakal na tarangkahan ng Forbes Park ay marahang bumukas para sa makintab na itim na sedan ni Rodrigo Rigo de Villa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng halos 2 linggong business trip sa Singapore, sa wakas, uuwi na siya. Uuwi na siya sa kaisa-isa niyang kayamanan, ang kanyang 8 taong gulang na anak, si Liana. Habang maingat na minamaneho ang sasakyan sa pamilyar na daan na napapalibutan ng mga mansyon, iniisip na niya ang mahigpit na yakap na sasalubong sa kanya. Naririnig na niya ang matinis na sigaw ng bata, ng "Daddy!" kasabay ng mabilis nitong pagtakbo. Para sa isang taong tulad niya na namumuno sa isang malawak na real estate empire, ang mga sandaling iyon ang tunay na nagpaparamdam sa kanya ng tagumpay. Pumarada siya sa tapat ng kanilang modernong tahanan, isang obra maestra ng salamin at semento. Ngunit pagbaba niya ng sasakyan, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Kadalasan, naririnig na niya mula sa labas ang tunog ng pagtugtog ng piano ni Liana o ang boses ng mga kasambahay. Ngayon, tila walang buhay ang paligid. Baka natutulog pa. Bulong niya sa sarili habang dala-dala ang isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling toy store. Binuksan niya ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Ang malamig na hangin mula sa aircon ang humampas sa kanyang mukha. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, ngunit ang karaniwang init ng isang tahanan ay wala roon. "Liana? Yaya Melds, nandito na si Daddy." Tawag niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na foyer. Walang sagot. Nagsimula ng kumabog ng kaunti ang kanyang dibdib. Inilapag niya ang kanyang briefcase at ang pasalubong sa isang tabi at nagsimulang maglakad papasok. Tiningnan niya ang kusina, ang sala, ang hardin. Walang tao. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. "Liana, anak?" Tawag niyang muli. Habang mabilis na umaakyat sa engrandeng hagdanan, ang unang pinto na kanyang tinungo ay ang kwarto ng anak. Nakabukas ito ng bahagya. Sumilip siya sa loob. Ang kama ay maayos na naayos. Ang mga laruan ay nakasalansan sa isang sulok. Ngunit wala si Liana. Sunod niyang pinuntahan ang silid-aralan nito. Walang tao. Ang huling lugar na kanyang naisip ay ang banyo sa loob ng kwarto ng anak. Nakasara ang pinto. "Liana? Baby, nandyan ka ba?" Kumatok siya. Walang tugon. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Doon, ang kaunting kaba ay naging isang alon ng purong takot. "Liana, buksan mo ang pinto. It's Daddy." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nag-umpisang mabasag. Hinampas niya ang pinto ng buong lakas. Katahimikan pa rin. Hindi na siya nag-isip pa. Sa isang malakas na sipa, sinira niya ang trangka ng pinto. Ang pinto ay bumukas ng malakas, tumama sa pader, at ang kanyang mundo ay gumuho. Nakaluhod sa malamig na tiles ng banyo, sa tabi ng bathtub ay ang kanyang anak, si Liana, ang kanyang munting prinsesa. Nakasubsob ang mukha nito sa sahig, ang katawan ay payat na payat, at ang balat ay maputla na parang papel. Hindi ito gumagalaw. "Liana!" Ang sigaw ni Rigo ay puno ng panginginig at pagtanggi. Sa 3 hakbang ay narating niya ang anak. Marahan niyang itinaas ang ulo nito. Malamig ang pisngi nito. May bahid ng laway sa gilid ng bibig nito na halos tuyo na.
Idinikit niya ang kanyang tainga sa dibdib nito. May mahinang-mahinang tibok. May mababaw na hininga, buhay pa. Binuhat niya ang magaan na katawan ng anak. Ang pakiramdam na yon, ang pakiramdam ng pagiging napakagaan ng kanyang anak, ay parang isang sundang na tumusok sa kanyang puso. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Hindi na alintana ang kanyang mga gamit. Sumisigaw siya, hindi para sa tulong, kundi dahil sa sakit at galit na hindi niya maintindihan. Ang biyahe papuntang St. Luke's Medical Center sa Global City, ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay niya. Bawat segundo ay isang walang hanggan. Ang isang kamay niya ay nasa manibela, habang ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa maliit at malamig na kamay ni Liana na nakahiga sa passenger seat. Walang tigil ang kanyang pagdarasal, mga pira-pirasong salita na paulit-ulit niyang binubulong. Huwag po, Diyos ko. Huwag po ang anak ko. Pagdating sa emergency room, isang grupo ng mga nurse at doktor ang sumalubong sa kanila. Kinuha nila si Liana mula sa kanyang mga bisig at mabilis na isinakay sa isang stretcher. Sa isang iglap, nawala na sila sa paningin niya. Pumasok sa mga pintong hindi niya mapasok. Naiwan si Rigo na nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang damit ay may bahid ng laway ng anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang makapangyarihang si Rodrigo de Villa, ang lalaking kayang magpatayo ng mga gusali sa isang salita lamang, ay walang nagawa. Siya ay isang ama na puno ng takot. Lumipas ang mga oras na parang mga araw. Nakaupo siya sa isang hindi komportabling upuan sa waiting area, nakatitig sa puting pader, habang ang mga alaala ay bumabalik sa kanya. Mga alaala na ngayon ay may bahid ng kasalanan. Mga komento ng kanyang asawang si Cassandra tungkol sa pagiging chubby ni Liana. Mga pagkakataong sinabi niyang huwag bigyan ng dessert ang bata. Mga bagay na binaliwala niya dahil akala niya ay simpleng pag-aalala lang ng isang ina. Sa wakas, isang doktor na nasa katanghaliang gulang, ang name tag ay nagsasabing Dr. Alcaraz, Chief of Surgery, ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso. Mr. De Villa? Tumayo si Rigo. Ang kanyang mga binti ay tila gelatin. Ang anak ko. Kumusta po siya? Nasa critical na condition pa rin siya. Pero na-stabilize na namin siya for now. Nagkaroon siya ng malubhang intestinal blockage. Bukod pa roon, ang mga resulta ng kanyang blood test ay nagpapakita ng matinding malnutrisyon at dehydration. We had to perform an emergency surgery to clear the obstruction. Ang bawat salitang medikal ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Blockage? Ano pong ibig sabihin niyo? Ano pong nakabara? Tanong ni Rigo. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang doktor ay huminga ng malalim. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi mabasa ni Rigo. Awa ba o paghuhusga? Tumingin ito sa isang nurse na kasama niya. Tumango ang nurse at lumapit sa kanila. Dala ang isang maliit na stainless steel tray. Sa ibabaw ng tray, mayroong ilang piraso ng maruruming bulak, basa pa sa kung anong likido at magkakabuhol-buhol. Ang mga ito ang sanhi. Ang mga ito ang halos pumatay sa kanyang anak. Tinitigan ni Rigo ang mga piraso ng bulak, hindi makapaniwala. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na sumisigaw ng isang katotohanang pakasakit isipin. Itinaas ng doktor ang kanyang paningin mula sa tray at diretsong tumingin sa mga mata ni Rigo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Mr. De Villa, may ideya po ba kayo kung bakit kinakain ng anak ninyo ito? Ang tanong ng doktor ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Rigo mula sa kanyang pagkakatulala. Tinitigan niya ang mga maruruming piraso ng bulak sa tray. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa seryosong mukha ng doktor. Ang kanyang isipan ay isang blangkong pader. Paano niya sasagutin ang isang tanong na ni sa hinagap ay hindi niya naisip na maririnig
sa buong buhay niya? Hindi, hindi ko alam. Halos pabulong niyang sagot. Ang boses ay paos. Diyos ko, hindi ko alam. Kailangan naming i-report ito sa Hospital Administration at sa Social Services, Mr. De Villa. Standard procedure po ito sa mga kasong may potential signs of child endangerment. Mahinahon, ngunit matatag na paliwanag ng doktor. Ang salitang endangerment ay tumatak sa isip ni Rigo. Panganib. Ang anak niya ay nasa panganib sa sarili nilang pamamahay. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay bumalik. Mas matindi, parang isang laso na kumakalat sa kanyang mga ugat. May isang tao lang siyang kailangang makausap. Isang tao lang ang may sagot. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Cassandra. Pagkatapos ng ilang ring, isang kalmado at bahagyang naiinis na boses ang sumagot. Rodrigo, do you have any idea what time it is? Nasa kalagitnaan ako ng meeting. Nasa St. Luke's kami. Putol ni Rigo sa anumang sasabihin nito. Ang kanyang boses ay walang emosyon, puno ng yelo. Si Liana, isinugod ko siya sa ospital. Mag-agaw buhay siya, Cassandra. Pumunta ka rito. Ngayon na. Bago pa man makasagot si Cassandra, ibinaba na niya ang tawag. Hindi niya kayang marinig ang boses nito ng mas matagal. Hindi nagtagal, dumating si Cassandra. Ngunit ang kanyang pagdating ay hindi tulad ng isang ina na nag-aalala para sa kanyang anak. Pumasok siya sa waiting area na tila pag-aari niya ang lugar. Suot niya ay isang eleganteng cream-colored sheath dress na bumabagay sa kanyang payat na pangangatawan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang makeup ay walang kakulangan. Para siyang pupunta sa isang high society luncheon, hindi sa isang emergency room kung saan nakikipaglaban para sa buhay ang kanyang anak. Nilapitan siya ni Rigo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Cassandra, tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Napansin ang kanyang gusot na damit at pagod na itsura. Isang maliit na pagkunot ng noo ang tanging reaksyon nito. Anong nangyari, Rigo? You were hysterical on the phone. Nakakahiya sa mga board member ko. Nakakahiya? Bulalas ni Rigo, hindi makapaniwala. Ang anak natin ay nasa loob. Kakalabas lang sa operating room dahil sa mga bulak na kinain niya at kahihiya ng iniisip mo. Ang mukha ni Cassandra ay nanatiling kalmado. Isang perpektong maskara ng kontroladong pag-aalala. Bulak? Anong pinagsasabi mo? Alam mo namang napakapihikan sa pagkain ng batang yan. Halos wala nang kinakain itong mga nakaraang araw. I thought it was just a phase. Isang phase. Halos pasigaw na, sabi ni Rigo, dahilan para mapatingin sa kanila ang ilang tao sa paligid. Tingnan mo ako sa mata, Cassandra, at sabihin mong wala kang alam dito. Ang mga mata ni Cassandra ay naningkit, naging malamig na parang yelo. Lumapit ito sa kanya. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Huwag na huwag mong ituturo sa akin yan, Rodrigo. Baka nakakalimutan mo, ako ang kasama niya araw-araw. Ako ang nag-aalaga sa kanya habang ikaw ay nasa iba't ibang bansa. Nagpapatayo ng mga building mo. Kaya kung mayroon mang dapat sisihin dito, tanungin mo muna ang sarili mo. Nasaan ka ba noong kailangan ka ng anak mo? Ang bawat salita ay tumama. Dahil ang bawat salita ay may bahid ng katotohanan. Ang kanyang pagiging wala. Ang kanyang pag-prioritize sa trabaho. Ginamit yun ni Cassandra laban sa kanya. Isang sandatang perpekto ang pagkakapanday. Biglang may isang alaala na pumasok sa isip ni Rigo. Isang hapunan, mga ilang buwan na ang nakalipas. Nasa isang mamahaling restaurant sila. Masayang kumakain ng ice cream sundae si Liana. Huwag mo nang ubusin yan, anak. You're getting chubby, sabi noon ni Cassandra. Ang boses ay matamis, pero may diin. Hayaan mo na, Sandra. Minsan lang naman, sagot ni Rigo noon, habang ginugulo ang buhok ng anak.
A little baby fat is cute. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Cassandra, isang mabilis na kislap ng inis sa mga mata nito bago itong ngumiti ng pilit. Noon, akala niya ay simpleng pag-aalala lang iyon. Ngayon, ang alaalang iyon ay parang isang sumpa. Naiwan si Rigo na tuliro habang si Cassandra ay lumayo sa kanya at lumapit sa nurse's station. Ang kanyang postura ay nagbago. Ang matigas na babae ay biglang naging isang kaawa-awang ina. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng panginginig habang kinakausap ang nurse. "Excuse me, miss. Ako po ang nanay ni Liana Devilla. Pwede ko po bang malaman ang kalagayan niya? Gusto ko lang po siyang makita. Kahit saglit lang. Nag-aalala na po ako ng sobra." Ang mga nurse na kanina lang ay may pagdududang nakatingin kay Rigo ay biglang napuno ng simpatiya para kay Cassandra. Tumango ang isa at sinamahan ito papasok sa isang pinto. Bago pumasok, lumingon si Cassandra sa kanya. Sa mga mata nito, walang bakas ng pag-aalala. Ang nakita niya ay isang malamig na kislap ng tagumpay. Naiwan si Rigo na mag-isa sa pasilyo. Ang tunog ng sarili niyang humihingal na paghinga ang tanging naririnig. Siya ang masama. Sa mata ng lahat, siya ang nagkulang. Si Cassandra ang perpektong ina, ang biktima. Makalipas ang isang oras, lumabas ang isang nurse mula sa recovery room. Pero hindi si Cassandra ang kasama nito. Lumapit ito kay Rigo na nag-iisa. Sa kanyang puso, umasa siya na ito na ang balitang pwede na niyang makita si Liana. Ngunit sa halip na magandang balita, isang puting sobre ang iniabot nito sa kanya. "Sir, para po sa inyo," sabi ng nurse, umiiwas ng tingin. Nagtatakang kinuha ni Rigo ang sobre. Wala itong pangalan. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang makapal na papel na may letterhead ng isang kilalang law firm. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa pahina. Temporary restraining order. Acts of aggression. History of emotional instability. Is hereby prohibited from coming within a 100-meter radius of Miss Cassandra Madrigal and her daughter, Liana Devilla, pending a formal court hearing. Nabitawan ni Rigo ang papel. Nahulog ito sa sahig na parang isang patay na dahon. Hindi lang siya binawalan na lumapit sa kanyang asawa. Binawalan siyang lumapit sa sarili niyang anak na nasa loob ng ospital, nag-aagaw buhay. Hindi pa man nagsisimula ang laban, tila natalo na siya. Nakatitig lang si Rigo sa papel na nakakalat sa makintab na sahig ng ospital. Ang bawat salita ay parang isang tatak ng mainit na bakal sa kanyang isipan. Restraining order, prohibited, emotional instability. Ito ang ganti ni Cassandra. Mabilis, brutal, at halos perpekto. Pinulot niya ang papel, ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na pumalit dito. Isang malamig at matinding galit. Naintindihan na niya, hindi ito simpleng pag-aaway ng mag-asawa. Ito ay isang digmaan at ang kanyang kalaban ay isang babaeng handang sunugin ang lahat, kahit ang sarili nilang anak, para lang manalo. Tumalikod siya mula sa mga pinto ng recovery room. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa kanyang anak. Pagdating sa labi ng ospital, umupo siya sa isang sulok, kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang tao na makakatulong sa kanya, ang kanyang personal na abogado at matagal ng kaibigan, si Attorney Benjamin Santos. "Ben, it's Rigo. I need you now." Makalipas ang wala pang isang oras, nagkita sila sa isang conference room sa law office ni Ben sa BGC na madaling araw na. Ang silid ay formal at tahimik, isang malaking kaibahan sa kaguluhan sa puso ni Rigo. Inilatag ni Rigo ang lahat sa mesa, ang restraining order, ang kwento tungkol sa mga bulak, ang malamig na pag-arte ni Cassandra. Si Attorney Santos, isang lalaking nasa mga 50 na may salamin at seryosong mukha, ay tahimik na nakinig. Ang kanyang mga daliri
ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Nang matapos si Rigo, huminga ng malalim ang abogado. This is bad, Rigo. Very bad. Cassandra's move was calculated. She established a narrative. She's the long-suffering mother, and you're the absent, aggressive husband. By filing this first, she controls the story. Sa mata ng korte, siya ang biktima. Biktima? Nanggigigil na, sabi ni Rigo. Ben, ang anak ko ay muntik nang mamatay at kasalanan niya iyon. I know, you know that. But we can't prove that yet, sagot ni Attorney Santos. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit naglalaman ng bigat ng sitwasyon. Right now, all we have is your word against hers. At sa ngayon, mas maganda ang kwento niya. We need to fight back, but we need to be smart. Anumang padalos-dalos na kilos mo ay gagamitin niya laban sa'yo. Isang plano ang kanilang binuo. Isang plano para kontrahin ang restraining order, para hilingin ang kustodya, at higit sa lahat, para malaman ang katotohanan. Ngunit alam ni Rigo na bawat oras na lumilipas ay isang oras na malayo siya kay Liana. Kinabukasan, sa kabila ng payo ng kanyang abogado, bumalik si Rigo sa ospital. Hindi niya matiis. Kailangan niyang makita ang kanyang anak, kahit sa malayo lang. Ngunit pagdating niya sa palapag, kung nasaan ang pediatric ICU, 2 security guard ng ospital ang magalang, ngunit matatag na humarang sa kanya. I'm sorry, Sir De Villa, but we have strict orders. Hindi po kayo maaaring lumampas sa linyang ito, sabi ng isa sa mga gwardya. Itinuturo ang isang linya sa sahig na halos 10 metro ang layo mula sa pinto ng kwarto ni Liana. Anak ko ang nasa loob. Gusto ko lang siyang makita. Pakiusap ni Rigo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo na hindi niya kailanman ginamit sa buong buhay niya. Pasensya na po talaga, sir. Utos po ng korte at ng nanay ng pasyente. Nakatayo roon si Rigo, isang bilyonaryo na hindi kayang tumawid sa isang imahinaryong linya. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay nakakabaliw. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang pinto ng kwarto ni Liana. Napakalapit, ngunit parang nasa kabilang dulo ng mundo. Tumalikod siya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang telepono. Mga mensahe mula sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, mga kaibigan at pamilya. Lahat sila ay nagtatanong ng iisang bagay. Binuksan niya ang isa sa mga mensahe. Ito ay isang link sa isang sikat na entertainment news portal. Pinindot niya ito. Ang bumungad sa kanya ay ang sarili niyang mukha. Isang litratong kuha mula sa isang corporate event. At sa ilalim nito, isang malaking headline na sumisigaw. Real Estate Tycoon, Rodrigo De Villa, pinagbibintangang nanakit ng pamilya. Asawa, humingi ang proteksyon mula sa korte. Nag-scroll siya pababa. Ang artikulo ay puno ng mga sources na malapit sa pamilya. Sinasabi nito kung paano si Cassandra ay isang martir na ina, habang si Rigo ay isang lalaking may temper issues at laging wala sa bahay. Walang binanggit tungkol sa tunay na kalagayan ni Liana. Ang kwento ay perpektong hinabi para gawin siyang isang halimaw. Naramdaman ni Rigo na umiikot ang kanyang sikmura. Ito na ang pangalawang pag-atake ni Cassandra. Hindi lang sa korte, kundi sa korte ng opinyon ng publiko. Sinisira siya nito, piraso bawat piraso. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, ngunit hindi niya ito pinaandar. Umupo lang siya roon, sa gitna ng parking lot, habang ang bigat ng mundo ay dumadagan sa kanyang mga balikat. Ganoon pala, Cassandra. You want to play dirty? Let's play. Kinuha niya muli ang kanyang telepono, ngunit ibang numero na ang kanyang tinawagan. Isang numero na ilang taon na niyang hindi tinatawagan. Isang numero para sa mga sitwasyong nangangailangan ng mas maruming pamamaraan. Sumagot ito sa unang ring. Boss Rigo? Mang Tonyo, sabi ni Rigo. Ang kanyang boses ay mababa
at mapanganib. May trabaho ako para sa'yo. Gusto kong alamin ang lahat tungkol kay Cassandra Madrigal. Lahat. Ang nakaraan niya, ang mga kaibigan niya, ang mga kaaway niya. Bawat sikretong tinatago niya. I don't care what it costs. I want everything. Masusunod, boss. Ibinalik ni Rigo ang telepono sa kanyang bulsa. Nagsisimula pa lang ang digmaan at handa siyang gamitin ang lahat ng kanyang armas para mabawi ang kanyang anak. Kinagabihan, habang nakaupo sa kanyang madilim na opisina, nakatitig sa isang picture frame na naglalaman ng larawan nila ni Liana na masayang naglalaro sa beach, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Si Mang Tonyo. Boss, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pananabik. Mabilis lang po. Sa paunang paghuhukay ko, may lumabas na. Isang kwento mula sa nakaraan niya, bago pa kayo magkakilala. Ano yon? Tanong ni Rigo, na paupo ng tuwid. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot si Mang Tonyo. Boss, sa tingin ko, nahanap ko na ang simula ng lahat. Isang lumang iskandalo tungkol sa isang beauty pageant at sa isang koronang sapilitang binawi. Ang mga huling salita ni Mang Tonyo ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Rigo na parang isang basag na kampana. Isang koronang sapilitang binawi. Ang pariralang yon ay tila isang susi na nagbukas ng isang pinto sa isang madilim na silid na hindi niya alam na umiral. Hanapin mo ang lahat ng mahahanap mo, Tonyo. Utos ni Rigo. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng bakal. Mga lumang artikulo, video, kahit mga chismis, ipadala mo sa akin lahat. Sa loob lamang ng isang oras, ang email ni Rigo ay nagsimulang mapuno. Ang kanyang malawak na opisina, na karaniwang sentro ng mga dambuhalang proyektong pang-imprastruktura, ay naging isang silid ng investigasyon sa isang nakaraang 10 taon na ang lumipas. Sa malaking screen ng kanyang computer, ang mukha ng isang mas batang Cassandra ang bumungad sa kanya. Maganda, kumikinang, at puno ng pag-asa. Isa-isang binuksan ni Rigo ang mga link. Mga lumang artikulo mula sa mga tabloid na may malalaking headline, Cassandra Madrigal, ang bagong reyna ng Pilipinas. Sinundan ito ng mga video clips sa YouTube, mga butil-butil at malabong kuha ng kanyang coronation night. Napanood niya itong muli, ang sandaling ipinatong ang korona sa ulo ng babaeng pinakasalan niya. Ang mga luha nito noon ay tila luha ng purong kaligayahan, ngunit habang nagpapatuloy siya sa pag-scroll, nagbago ang tono ng mga balita. Mula sa paghanga, naging mapanuri, at di nagtagal, naging mapanghusga. Ang reynang bumigat, Madrigal, pumapalya sa paghahanda para sa Miss Universe. Ang pagbagsak ng isang diyosa, organizers nagbigay ng ultimatum kay Cassandra. At sa wakas, ang pinakamasakit na balita. Isang opisyal na pahayag mula sa pageant organizers. Si Cassandra Madrigal ay tinanggalan ng titulo at korona dahil sa paglabag sa mga tuntunin ng kontrata, particular na ang isang Physical Fitness and Health Clause. Ang opisyal na dahilan ay malabo, ngunit ang tsismis ng publiko ay malupit. Mga kwentong lumabas tungkol sa kanyang di umano'y lihim na pagkain sa gabi, ang kanyang pagtangging mag-ehersisyo, at ang kanyang emosyonal na pagbagsak. Siya na dating simbolo ng pambansang karangalan ay naging pambansang katatawanan sa loob lamang ng ilang linggo. Habang binabasa ang mga ito, isang partikular na alaala ang biglang pumasok sa isip ni Rigo. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Isang hapunan sa isang 5-star hotel restaurant. Mga 6 na buwan na ang nakalipas. Kaarawan ni Liana. Isang waiter ang naglapag ng isang magarbong chocolate lava cake na may isang kandila sa harap ng bata. Ang mga mata ni Liana ay kumislap sa tuwa. Matapos sipan ng kandila at kantahan, masaya niyang sinubo
ang isang kutsarang puno ng tsokolate at ice cream. Dahan-dahan lang anak, sabi ni Cassandra. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Baka hindi mo maubos yan. You're getting a little chubby. Hayaan mo na, Sandra. Birthday naman ng bata. Sagot ni Rigo, abala sa pagtingin sa kanyang telepono. A little baby fat is cute. Hindi nakita ni Rigo ang reaksyon ni Cassandra noon. Ngunit ngayon, sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ito. Ang bahagyang pag-igting ng panga nito, ang mabilis na kislap ng galit sa mga mata nito bago ito pilit ng ngumiti at tumango. Noon, binaliwala niya ito. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi ang kalusugan ni Liana ang inaalala ni Cassandra. Ang nakikita niya sa kanyang anak ay ang sarili niyang kabiguan. Para makakuha ng impormasyong hindi na ilathala, ipinatawag ni Rigo si Mang Lito, isang veteranong entertainment journalist na matagal nang nasa industriya at may utang na loob sa kanya. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa Makati. Ang kaso ni Cassandra Madrigal, iyon ay isang trahedya na naging circus, sabi ni Mang Lito matapos humigop sa kanyang kape. Ang hindi alam ng publiko ay ang tindi ng pressure na inilagay sa kanya. She was only 19, Rigo. Isang bata na biglang dinala ang bigat ng buong bansa sa kanyang mga balikat. May mga insider na nagsabing hindi lang timbang ang problema. Nagkaroon siya ng matinding anxiety at ang paraan niya para makayanan iyon ay sa pamamagitan ng pagkain. Pero bakit ganoon katindi ang naging reaksyon ng organizers? Tanong ni Rigo. Dahil business yan, Rigo. Milyon-milyon ang nakataya. Nang hindi na nila makontrol si Cassandra, ginawa nila siyang halimbawa. Hindi lang siya tinanggalan ng korona. Ipinahiya siya. Tinanggalan siya ng dignidad. Mula sa pagiging reyna, naging basura siya sa mata ng lahat sa isang iglap lang. Umuwi si Rigo sa kanyang bahay, ang bahay na dati niyang ibinahagi kay Cassandra, na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Isang halo ng awa at pagkainis. Awa para sa dalagang nasira ang pangarap at matinding pagkainis para sa babaeng ginamit ang sariling pait para lasunin ang buhay ng sarili niyang anak. Pumasok siya sa kanyang home office. Sa isang estante ay naroon ang isa sa kanilang mga wedding photos. Sa tabi nito, isang mas lumang larawan, ang opisyal na coronation photo ni Cassandra. Kinuha niya ito. Doon, sa ilalim ng ilaw ng kanyang desk lamp, tinitigan niya ang mukha ng babae sa larawan. Hindi na niya nakita ang maganda at mayabang na si Cassandra na kanyang nakilala. Ang nakita niya ay isang 19 na taong gulang na babae. Ang mga mata ay puno ng pangarap. Walang kamalay-malay sa kalupitan ng mundong kanyang papasukin. Isang batang babae na ang tanging kasalanan ay ang hindi pagiging perpekto. At sa tabi ng imaheng iyon, nakita niya ang imahe ng kanyang anak na si Liana. Payat at sugatan, sa kama ng ospital, naintindihan na niya. Ito ay hindi tungkol sa kalusugan. Ito ay hindi tungkol sa disiplina. Ito ay isang paghihiganti. Sinusubukan ni Cassandra na likhain kay Liana ang perpektong bersyon ng sarili niya na nabigo siyang makamit. Si Liana ang kanyang ginagawang proyekto, ang kanyang pangalawang pagkakataon, at handa siyang sirain ang bata sa proseso para lang makuha ang gusto niya. Binitiwan ni Rigo ang picture frame na tila isang maruming basahan. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Ang awa na naramdaman niya kanina para sa batang Cassandra ay naglaho. Pinalitan ng isang uri ng pagkasuklam na nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng pinakasalan niya ay hindi lang biktima ng nakaraan. Isa na siyang halimaw na nilikha nito. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Ang isip ay isang bagyo ng galit at kalinawan. Ngayon, malinaw na ang kanyang misyon.
Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng kustodya. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa kanyang anak mula sa sarili nitong ina. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang ingay ay tila isang alarma sa sunog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Isang hindi pamilyar na numero mula sa ospital. Mabilis niya itong sinagot. Ang puso ay kumakabog sa takot at pag-asa. Hello? This is Rodrigo de Villa. Good evening, Mr. de Villa. Sabi ng isang malumanay na boses ng isang babae sa kabilang linya. Tumatawag po ako mula sa pediatric ICU. I'm one of Liana's nurses. Gusto ko lang po kayong i-update. Gising na po ang anak ninyo. Sa isang iglap, lahat ng galit ni Rigo ay nawala. Pinalitan ng isang matinding alon ng ginhawa. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Salamat sa Diyos. Halos pabulong niyang sabi. Kumusta siya? Okay lang ba siya? She's weak, but her vitals are stable. Naghahanap po siya. I think she's looking for you or her mother, sabi ng nurse. Ang puso ni Rigo ay naninikip. Pwede ko ba siyang makausap? Pakiusap niya. Alam ang sagot ngunit kailangang subukan. Kahit isang segundo lang please. Gusto ko lang marinig ang boses niya. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kabilang linya. Alam ng nurse ang tungkol sa restraining order. Sir, alam niyo naman po na bawal. Pero, sige po, sandali lang po talaga. Narinig ni Rigo ang mga mahihinang tunog habang inililipat ang telepono. Hinintay niya ang salitang pinakaaasam niyang marinig sa buong mundo. Daddy. Ngunit hindi iyon ang kanyang narinig. Ang narinig niya ay isang napakahinang boses, nanginginig at puno ng takot. Isang boses na halos hindi niya makilala bilang boses ng kanyang masayahing anak. Isang tanong ang binulong nito sa telepono. Isang tanong na hindi para sa kanya, kundi para sa isang taong mas kinatatakutan nito. Galit po ba si Mommy sa akin? Napatigil ang mundo ni Rigo. Ang telepono ay nanatiling nakadikit sa kanyang tainga, ngunit wala na siyang marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng unti-unting pagdurog ng kanyang puso. Ang tanong ng kanyang anak ay parang isang multo na sumusunod kay Rigo saan man siya magpunta. Galit po ba si Mommy sa akin? Ang mga salitang iyon ay hindi lang tanong ng isang bata. Iyon ang testimonya ng isang kaluluwang matagal nang sinasanay na mabuhay sa takot. Habang nakaupo sa kanyang opisina, napapalibutan ng mga blueprint ng mga nagtataasang gusali, isang ibang uri ng tanong ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Rigo. Isang tanong na mas malamig at mas analytical. Paano ito nangyari ng ganito katagal? Isang 8 taong gulang na bata ay hindi basta-basta nagkakaroon ng malubhang malnutrisyon sa isang iglap. Ito ay isang mabagal na proseso, isang unti-unting pagkasira. Sa buong panahong iyon, may mga regular na check-up, may mga doktor, may mga medical record, paanong walang nakapansin? O, ang mas nakakatakot na tanong, mayroon bang sinadyang hindi magpansin? Ipinatawag niya ang kanyang assistant at ipinakuha ang lahat ng medical records ni Liana sa nakalipas na 3 taon. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang desk lamp, inilatag niya ang mga ito. Mga resulta ng dugo, mga chart ng paglaki, at mga ulat mula sa iba't ibang espesyalista. Sa unang tingin, lahat ay mukhang normal. Ngunit si Rigo ay isang taong sanay maghanap ng mga depekto sa mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Alam niya kung paano magbasa sa pagitan ng mga linya. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw. Dora, Celeste Reyes, MD, nutritionist. Ang personal na nutritionist ni Liana at isang matagal ng kaibigan ng pamilya na inirekomenda mismo ni Cassandra. Binasa ni Rigo ang mga ulat ni Dr. Reyes. Ang mga salita ay puno ng positibong pananaw ngunit kulang sa detalye. Satisfactory weight management. Meeting developmental milestones.
Minor picky eating habits, typical for her age. Ang mga ulat ay isang perpektong larawan ng isang malusog na bata. Ngunit ang larawang iyon ay isang kasinungalingan. Ang katotohanan ay nakahiga sa isang kama sa ICU. May mali. At nagsisimula itong amoy isang malaking sabwatan. Kinabukasan, ipinag-utos niya kay Mang Tonyo na mag-imbestiga, hindi na kay Cassandra, kundi kay Doktora Celeste Reyes. At hindi nagtagal, nakahanap si Mang Tonyo ng isang siwang, isang dating nurse sa klinika ni Dr. Reyes na umalis dahil sa di pagkakaunawaan. Nagkita si Rigo at ang nurse na nagpakilalang si Aida sa isang maliit at hindi kilalang kapihan sa Pasig. Halatang kinakabahan ng babae. Hindi ko po dapat ginagawa to, Sir Rigo, sabi ni Aida habang pinaglalaruan ang tasa ng kape. Pero naawa po ako sa anak ninyo. Nakita ko po ang balita. Anong masasabi mo sa akin tungkol kay Dr. Reyes at sa pagtrato niya kay Liana? Diretsong tanong ni Rigo. Si Liana de Villa po ay special patient, sagot ni Aida. Si Dr. Reyes lang po ang pwedeng humawak ng chart niya. Tuwing may check-up, laging naroon si Ma'am Cassandra. Sila lang dalawa ang nag-uusap sa loob ng opisina habang si Liana ay naghihintay sa labas. May mga pagkakataon na ako ang kumukuha ng timbang ng bata. At kung minsan, kapag nakikita ni Ma'am Cassandra ang numero, kinakausap niya si doktora. At paglabas ng opisyal na report, iba na po ang nakasulat na timbang. Bahagyang mas mataas. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Rigo. Palsipikado ang mga record. Hindi ko po masabing ganoon, sir. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Pero, paulit-ulit po itong nangyayari. Sabi ni Aida, halatang takot idiin ang dating amo. Ang alam ko lang po, parang hindi pasyente at doktor ang turingan nila ni Ma'am Cassandra. Parang business partners. Business partners. Ang salitang yon ay tumatak kay Rigo. Kung may negosyo, may bayaran. Isang tawag lang kay Mang Tonyo ang kinailangan. Tonyo, huwag mo nang alamin ang buhay niya. Sundan mo ang pera. Makalipas ang 2 araw, isang manipis na folder ang dumating sa opisina ni Rigo. Sa loob nito ay mga kopya ng bank statement. Hindi mula sa account ng klinika ni Dr. Reyes, kundi mula sa isang pribadong korporasyon na nakapangalan sa kanya. At sa listahan ng mga deposito, naroon ito. Malinaw pa sa sikat ng araw. Buwan-buwang paglilipat ng pera mula sa isang personal na account ni Cassandra Madrigal. Ang mga halaga ay hindi maliit. 500,000 piso. Bawat buwan. Sa loob ng halos 2 taon, ang nakasulat sa description, professional consultancy fees. Ang galit na naramdaman ni Rigo ay hindi na mainit. Ito ay malamig. Isang nakakapasong lamig na nagpatigas sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinahapunan, walang anunsyo pinuntahan niya si Dr. Celeste Reyes sa makintab at puting-puti nitong klinika sa isang mamahaling gusali sa Makati. Nagulat si Dr. Reyes nang makita siya, ngunit mabilis itong nakabawi. Isang profesional na ngiti ang ipinaskil sa kanyang mukha. Rigo, what a surprise! How can I help you? Hindi ngumiti si Rigo. Umupo siya sa tapat ng mesa nito at inilapag ang folder. Nandito ako para pag-usapan ang professional consultancy fees mo, Celeste. Nawala ang nangiti ni Dr. Reyes. Tumingin siya sa folder pagkatapos ay kay Rigo, ang kanyang mukha ay biglang namutla. I don't know what you're talking about. Talaga? Sabi ni Rigo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. Let's talk about the medical reports you falsified. Let's talk about the adjustments in Liana's weight. At pag-usapan na rin natin ang 2 milyong pisong pumasok sa account mo sa loob ng nakaraang 4 na buwan lang. Nakita ni Rigo ang takot sa mga mata nito. Isang munting butil ng pawis ang namuo sa kanyang noo. That's between me and my client. Patient confidentiality. Huwag tayong maglokohan, Celeste.
Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Rigo. Anak ko ang pinag-uusapan natin. You took an oath to do no harm. Pero anong ginawa mo? Tumanggap ka ng pera para pagtakpan ang unti-unting pagpatay ng isang ina sa sarili niyang anak. Kakampi ka niya sa krimeng ito. Napatayo si Dr. Reyes nanginginig. Hindi totoo yan. Mahal ni Cassandra ang anak niya. Mahal? Tumawa si Rigo, isang tawang walang kagalakan. Ang tawag mo doon, pagmamahal? Titingnan kita sa Korte Celeste at sisiguraduhin kong hindi ka na makakahawak ng lisensya mo habang buhay. Tumayo si Rigo at tumalikod. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman niya ang isang maliit na kislap ng tagumpay. May hawak na siyang matibay na ebidensya. Mayroon na siyang kakampi ng kadiliman na maituturo. Ngunit paglabas niya ng gusali, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Ben Santos. Rigo, I have bad news, sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso. Kakatanggap ko lang ng notice. Cassandra just filed for permanent sole custody of Liana. Napatigil si Rigo. So, we'll fight it. May ebidensya na tayo laban sa doktor. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan sa kabilang linya. That's not the worst part, Rigo. The court has granted an expedited hearing. Next week na. Pinapaboran nila ang ina sa ganitong mga kaso. Kung hindi natin maipapanalo to, mawawala sa iyo si Liana. For good. Ang mundo ni Liana de Villa ay puti. Puti ang mga pader ng kanyang kwarto. Puti ang kumot na nakabalot sa kanyang payat na katawan. Puti ang uniforme ng mga nurse na mambuwang na malumanay na gumagalaw sa paligid niya. Ang kanilang mga boses ay mahihina at parang bulak. Kahit ang liwanag na pumapasok mula sa bintana ay isang maputlang puti na walang init ng araw. Mayroong isang mabagal at patuloy na tunog sa silid. Isang mahinang beep, beep, beep mula sa isang makinang katabi ng kanyang kama. Nalaman niya na ang tunog na yon ay ang tunog ng kanyang puso. Ito ang nagsasabi sa lahat na siya ay buhay pa. Ngunit hindi niya maramdaman na siya ay buhay. Ang nararamdaman niya ay isang malaking espasyo sa loob ng kanyang tiyan. Isang uri ng pagkalam na hindi na pagkagutom, kundi isang permanenteng sakit. Isang nurse ang pumasok at ngumiti sa kanya. Oras na para sa iyong gamot, Liana, sabi nito. Ang boses ay masaya. Tumangulang si Liliana at maingat na ininom ang maliit na tableta. Habang ginagawa niya iyon, isang alaala ang lumitaw sa kanyang isipan, malinaw na parang salamin. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang malamig at metal na timbangan sa banyo ng kanilang bahay. Ang tanging suot niya ay ang kanyang panloob. Nakatayo sa harap niya ang kanyang mommy, si Cassandra. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Ang mga mata ay nakatutok sa numerong ipinapakita ng timbangan. Katahimikan. Pagkatapos, isang matalim na paghinga. Anong ibig sabihin nito, Liana? Tanong ng kanyang mami. Ang boses ay malamig. 1 libra. Tumaas ka ng 1 libra. Kumain ka ba ng hindi ko alam? Nanginginig si Liana. Hindi po, mami. Promise po. Ang mga mata ng kanyang mami ay naningkit. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Ang mga sinungaling ay hindi nagiging maganda. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay parang isang mainit na likido na gumapang sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya na siya ang pinakamalaking pagkabigo sa buong mundo. Bumalik si Liana sa kasalukuyan na papikit ng mariin. Ayaw niyang alalahanin. Pero ang mga alaala ay parang mga magnanakaw sa gabi. Dumarating sila nang hindi niya inaasahan. Naalala niya ang isa pang gabi. Gutom na gutom siya. Ang kanyang tiyan ay kumakalam ng napakalakas at naiiyak siya sa sakit. Pumasok ang kanyang mami sa kanyang kwarto, hindi galit, kundi may dalang isang malungkot na ngiti. Umupo ito sa gilid ng kanyang kama. Baby, alam kong nahihirapan ka. Bulong nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pero ito ay para sa ikabubuti mo.
para maging maganda ka at mahalin ka ng lahat. This is our little secret, okay? Mula sa bulsa nito, kumuha ito ng isang maliit na piraso ng bulak at isang maliit na bote ng apple juice. Tingnan mo, sabi nito, habang isinasausaw ang bulak sa juice. Kapag kinain mo ito, mawawala ang gutom mo. It will make your tummy feel full and it will make mommy so proud of you. Nung una, ayaw niya. Mahirap lunukin. Masakit sa lalamunan. Ngunit nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng kanyang ina. Ang pangako ng pagmamahal. Kaya ginawa niya. At ginawa niya ulit at ulit. Hanggang sa naging normal na ito. Ang paglunok sa sikreto nila ni Mama Mi. Minsan, kapag nag-iisa siya, naririnig niya ang mga bulungan mula sa pasilyo, ang mga nurse. Akala nila ay tulog siya. Kawawa naman yung bata. Butot balat na. Grabe yung nanay. Laging nakaayos, parang walang nangyari. Narinig ko nag-aaway daw sila nung tatay. Kumuha pa raw ng restraining order. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng mga salita, ngunit naiintindihan niya ang tono. Awa, galit, lungkot. At sa bawat bulong, lalo niyang nararamdaman na kasalanan niya ang lahat. Dahil sa kanya, nag-aaway si Mommy at Daddy. Dahil sa kanya, lahat ay malungkot. Sa ibabaw ng kanyang side table ay nakaupo ang kanyang kaisa-isang kaibigan sa ospital, ang kanyang manika na si Maria. Ito ang huling regalo sa kanya ni Daddy bago ito umalis sa business trip nito. Si Maria ay may mahabang itim na buhok at suot na isang maliit na bestida. Siya lang ang hindi hinuhusgahan si Liana. Nang walang sino man ang nakatingin, kinuha ni Liana si Maria at niyakap ito ng mahigpit. Inilapit niya ang kanyang bibig sa plastik na tainga ng manika. Kasalanan ko, Maria. Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Ako po ang may kasalanan. Nagagalit si Mommy. Nag-aalala si Daddy. Sana hindi na lang ako tumaba. Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, marahan na bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Mommy. Nakatayo ito roon, maganda gaya ng dati, sa isang puting damit. Ngumiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at umupo sa gilid ng kanyang kama. Dinala nito ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango at kaunting lamig. "Hello, my love," sabi ni Cassandra. Ang boses ay kasing lambing ng seda. "Kumusta na ang pakiramdam ng prinsesa ko?" Hindi sumagot si Liana. Niyakap lang niya ng mas mahigpit si Maria. Hinaplos ni Cassandra ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga kuko ay perpektong pininturahan ng pula. Pagkatapos, yumuko ito. Ang kanyang labi ay malapit na malapit sa tainga ni Liana. Ang kanyang hininga ay mainit. Niyakap siya nito. Isang yakap na parang mahigpit at malamig. At sa gitna ng yakap na yon, bumulong ito. Ang boses ay puno ng isang nakakatakot na tamis na para lamang sa kanilang dalawa. "Anak, makikipag-usap sa iyo ang isang judge. Tatanungin ka niya kung kanino mo gustong sumama. Tandaan mo, Liana, sabihin mong gusto mong sumama kay Mommy. Naiintindihan mo ba?" Hindi kumibo si Liana. Naramdaman niya ang malamig na hikaw ng kanyang ina na dumadampi sa kanyang leeg. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Hindi niya maintindihan kung ano ang isang judge, ngunit naintindihan niya ang utos sa boses ng kanyang ina. Naramdaman ni Cassandra ang paninigas ng bata. Mas sumigpit ang yakap nito. Halos hindi na makahinga si Liana. "Makinig ka sa akin, Liana." Pagpapatuloy ng bulong. Nawala na ang lahat ng tamis at napalitan ng isang manipis na hibla ng yelo. "Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, kukunin ka ng daddy mo. Ilalayo ka niya sa akin. At baka hindi na tayo magkita ulit. Ayaw mo namang iwan si Mommy, di ba? Ayaw mong mag-isa si Mommy." Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Liana na parang mga karayom. Ang imahe ng hindi na muling makita ang kanyang ina ay mas masakit pa kaysa sa kumakalam niyang tiyan. Kahit gaano pa siya katakot,
Si Cassandra pa rin ang kanyang ina. Sabihin mong mahal mo si Mommy at gusto mong sumama sa akin. Sabi ulit nito, ang bawat salita ay isang mabigat na bato. Yun lang. Madali lang, di ba? Para sa atin. Biglang bumitaw si Cassandra sa yakap. Muli itong umupo ng tuwid at ang ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi na parang walang nangyari. Ang malamig at mapanganib na babae ay naglaho at ang bumalik ay ang perpektong ina na nakikita ng lahat. Magpagaling ka, my love. Sabi nito sa normal na boses, sabay halik sa noo ni Liana. Ang halik ay naramdaman na parang isang piraso ng yelo. Babalik si Mommy bukas. Tumayo ito at lumabas ng kwarto nang kasing elegante ng kanyang pagpasok, nag-iwan ng amoy ng pabango at isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Liana na nakatitig sa puting pader, ngunit hindi na niya ito nakikita. Ang kanyang mga mata ay blangko, ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang mahinang beep, beep, beep ng heart monitor ay bahagyang bumilis. Dahan-dahan, niyakap niya muli si Maria. Ngunit ngayon, hindi na ito para sa aliw. Niyakap niya ito dahil sa takot. Siya ay nasa gitna. Sa gitna ni Mommy at Daddy. Isang malaking-malaking bato ang ipinapasan sa kanya at hindi niya alam kung saan ito ibababa. Si Mommy na nagagalit kapag tumataba siya, pero si Mommy na nangangakong mamahalin siya kapag naging maganda siya. Si Daddy na laging nakaangiti at may dalang laruan, pero si Daddy na sabi ni Mommy ay ilalayo siya at hindi na niya makikita ang kanyang ina. Kaninong pagmamahal ang mas totoo? Kaninong pag-alis ang mas masakit? Muli, inilapit niya ang kanyang bibig sa plastik na tainga ni Maria, ang kanyang kaisa-isang pinagkakatiwalaan. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, bumabagsak sa bestida ng manika. Pag tinanong daw ako, Maria, humihikbing bulong niya, kailangan kong sabihin na si Mommy ang pipiliin ko, kasi kung hindi, kukunin daw ako ni Daddy. Hindi ko na makikita si Mommy. Ang sikreto nila ni Mommy dati ay ang bulak na masakit sa tiyan. Ang bago nilang sikreto ngayon ay isang kasinungalingan na mas masakit pa sa puso. At habang yakap-yakap niya ang kanyang manika sa loob ng puting silid na yon, naramdaman ni Liana na siya ay nag-iisa sa buong mundo. Dala-dala ang bigat ng isang sikretong kayang sumira sa lahat. Ang gabi bago ang paghuhukom ay hindi napuno ng mga sigaw o paghahanda sa digmaan. Ito ay napuno ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan na tila ba pumipigil sa paghinga ng mundo. Sa loob ng conference room ng law firm ni Attorney Ben Santos, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Sa ibabaw ng makintab na mahogany na mesa ay nakakalat ang lahat ng kanilang sandata. Ang mga bank statement na nagpapatunay ng sabuatan ni Cassandra at Dr. Reyes, ang sinumpaang salaysay ng dating nurse at ang mga lumang artikulo tungkol sa iskandalo ng beauty pageant. Ito ang kanilang mga bala. Ngunit alam ni Rigo, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang mga ito ay maaaring mga bala na gawa sa papel lamang. Handa na tayo para bukas, Rigo, sabi ni Attorney Santos habang inaayos ang kanyang mga papeles sa isang maayos na salansan. Ngunit sa kabila ng kanyang profesional na tono, hindi niya maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Malakas ang ebidensya natin para ipakita ang masamang motibo ni Cassandra at ang kapabayaan ng doktor. Ngunit kailangan mong maging handa. Ang korte ng pamilya ay isang ibang larangan. Magiging marumi ang laban. Gaano karumi? Tanong ni Rigo. Ang kanyang boses ay walang buhay. Tila nanggagaling sa isang malayong lugar kung saan ang pag-asa ay hindi makapasok. Huminga ng malalim ang abogado at tinanggal ang kanyang salamin. Hinihilot ang kanyang sentido. Si Cassandra ang ina. Sa mata ng korte, laging may kalamangan ang ina. Ipipinta kanila bilang isang pabaya, laging wala, at bayolenteng ama. Gagamitin nila ang bawat business trip mo, bawat late night meeting,
Bawat pag-aaway ninyo bilang patunay na ikaw ang panganib sa bata, hindi siya. Ang ebidensya natin, kahit gaano pa karami, ay circumstantial. Walang direktang nag-uugnay kay Cassandra sa pagpapakain ng bulak kay Liana. Kaya ang lahat ay nakasalalay sa sasabihin ni Liana, bulong ni Rigo. Ang katotohanan yon ay parang lason sa kanyang dila. Ang ilagay ang bigat ng buong mundo sa mga balikat ng isang 8 taong gulang na batang may trauma ay isang bagay na hindi matanggap ng kanyang konsensya. Tumango si Atty. Santos, mabigat ang mukha. Siya ang susi, ngunit hindi natin siya maaaring pilitin, Rigo. Kung sasabihin niya sa judge na mas gusto niyang sumama sa kanyang ina, matatatalo tayo, mawawala siya sa'yo. Ang mga salitang matatalo tayo ay umalingaw-ngaw sa isip ni Rigo. Hindi lang ito pagkatalo sa isang kaso, ito ay ang pagkawala ng kanyang anak. Habang buhay, umalis siya sa opisina ni Ben na dala ang bigat na iyon. Hindi siya umuwi sa mansyon na ngayon ay tila isang malamig na museo ng mga nasirang pangarap. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa De Villa Tower, ang monumento ng kanyang tagumpay. Umakyat siya sa kanyang penthouse office sa pinakamataas na palapag. Mula roon, tanaw niya ang kumikinang na karagatan ng mga ilaw ng buong Metro Manila. Dati, ang tanawing ito ay nagpaparamdam sa kanya ng kapangyarihan. Ngayon, ipinaparamdam lang nito kung gaano siya kaliit at kawalang silbi. Ano ang halaga ng pagiging bilyonaryo kung hindi mo kayang iligtas ang nag-iisang tao na mahalaga sa'yo? Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan sa gitna ng dilim at inilabas ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang photo gallery. Ang bumungad sa kanya ay daan-daang larawan ni Liana. Si Liana na tumatawa habang nakasakay sa kanyang balikat sa isang beach sa Batangas. Si Liana na may mantsa ng spaghetti sauce sa kanyang pisngi nung 7 kaarawan nito. Si Liana na natutulog, ang kanyang mukha ay payapa, yakap ang isang malaking teddy bear. Sinubukan niyang alalahanin ang tunog ng tawa nito, ngunit ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang mahina at nanginginig nitong boses sa telepono. Galit po ba si Mami sa akin? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang ingay ay nakakagulat sa katahimikan. Ang pangalan ng prinsipal ng eskwelahan ni Liana ang lumitaw sa screen. Mr. De Villa, good evening. I'm sorry for the late call, sabi ng prinsipal. Ang boses ay formal at maingat. I just wanted to inform you that Miss Cassandra Madrigal was here this afternoon. She officially pulled out Liana's school records and processed her transfer. Napatigil sa paghinga si Rigo. Ang lamig ay gumapang sa kanyang likod. Transfer? Saan? Hindi po niya sinabi, sir. Ang sabi niya lang po ay for family reasons. Nakasaad po sa papeles na siya ang may sole authority dahil po sa temporary court order na ipinakita niya. Ibinaba ni Rigo ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit at takot. Plano na ni Cassandra ang lahat. Plano na niyang ilayo si Liana. Itago ito sa isang lugar na hindi niya malalaman. Kapag nanalo ito bukas, mawawala na si Liana na parang bula. Hindi na niya ito makikita. Ito na yon. Ito ang pakiramdam ng pagiging nasa dulo ng bangin. Ang pakiramdam ng pagkatalo. All is lost. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang manipis na sinag ng liwanag ang dumating. Isang text message mula kay Atty. Santos. Rigo, I pulled some strings. The judge granted you one final supervised visit before the hearing. 15 minutes. Sa ospital. Isang social worker ang kasama. Be there in an hour. This is your only chance. Ang puso ni Rigo ay tumalon. Isang pagkakataon, isang huling pagkakataon upang makita ang kanyang anak bago ang posibleng katapusan. Dumating siya sa ospital na tila isang bilanggo na binigyan ng huling hiling. Sa loob ng puting kwarto ni Liana, isang babaeng social worker na may malungkot na mga mata ang nakaupo sa isang sulok. May hawak na notebook, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang presensya ay isang paalala na bawat kilos,
Bawat salita ni Rigo ay binabantayan at huhusgahan. Si Liana ay nakaupo sa kanyang kama, mas payat kaysa sa huling nakita niya. Ang dating sigla sa mga mata nito ay wala na, napalitan ng isang blangkong pagtingin. Nakatitig sa kawalan. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang manikang si Maria. Umupo si Rigo sa gilid ng kama. Maingat na huwag gumawa ng anumang biglaang kilos. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng mga salitang inihanda ng kanyang abogado, ang mga tanong, ang estratehiya, ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang nasasaktang anak. "Hi, baby?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi lumabas. Tumingin sa kanya si Liana. Walang ngiti. Walang reaksyon. Tumingin lang ito. Ang mga mata ay malalim at walang emosyon, na parang bintana sa isang bahay na walang laman. "I miss you so much," sabi ni Rigo, habang maingat na iniaabot ang kanyang kamay at hinahaplos ang kamay nito. Malamig ito at walang buhay na parang kamay ng isang manika. Hindi ito gumalaw para bawiin ito, pero hindi rin ito tumugon sa kanyang haplos. Hindi pa rin ito nagsasalita. Naninikip ang dibdib ni Rigo. Oras na para subukan. Ngunit habang tinititigan niya ang takot na nakatago sa ilalim ng blangkong ekspresyon ng kanyang anak, biglang nagbago ang kanyang prioridad. Hindi na mahalaga ang kaso, hindi na mahalaga kung manalo siya o matalo. Ang mahalaga ay maramdaman ng anak niya na hindi siya nag-iisa. "Anak, tingnan mo si Daddy," sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay, basag sa emosyon. "Alam kong natatakot ka at kasalanan ko yon. I'm so sorry, baby. I'm sorry kung laging wala si Daddy. I'm sorry kung hindi kita naprotektahan." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Liana. Dumaloy sa kanyang payat na pisngi. Ito ang unang totoong reaksyon na nakuha niya mula rito. "Pero nandito na ako ngayon." Pagpapatuloy ni Rigo, ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula na ring mamasa. "At kahit anong mangyari bukas, kahit ano pa ang sabihin mo sa judge, hinding-hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Okay? You are my everything. Tandaan mo yan, walang makakapagpabago nun." Ang social worker ay marahang tumikhim at tumingin sa kanyang relo. "Mr. De Villa, tapos na po ang oras. Kailangan na po nating umalis." Ang mga salitang yon ay parang isang hatol ng kamatayan. 15 minuto. Napakabilis. Tumayo si Rigo, ang puso ay mabigat sa pakiramdam ng kabiguan. Nabigo siyang protektahan ng anak niya noon. At ngayon, nabigo siyang maabot ito. Yumuko siya at marahang hinalikan ang noo ni Liana. "I love you, my princess," bulong niya. Tumalikod na siya para umalis. Bawat hakbang ay parang may nakakadenang 1,000 librang bakal sa kanyang mga paa. Natalo na siya. Wala siyang nakuha. Wala siyang magagawa. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, naramdaman niya ang isang napakahinang paghila sa laylayan ng kanyang damit. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Liana. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakakapit sa kanyang pantalon. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng luha at takot, ay nakatitig sa kanya. Tila may isang matinding labanan na nangyayari sa loob ng munting bata. Tumingin ito sa social worker, pagkatapos ay kay Rigo. Lumuhod si Rigo sa harap niya. "Anak, may sasabihin ka ba?" Ang bibig ni Liana ay bahagyang bumukas. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay isang nanginginig na bulong na halos hindi marinig. Isang bulong ng isang bata na sabay na humihingi ng tulong at tawad. "Daddy, sorry po." Humikbi ang bata, habang yakap ng mahigpit ang manikang si Maria. "Nagugutom na po kasi ako." Ang lalamunan ni Rigo ay tila may bumara. "Yes, baby? Alam ko. Magpapagaling ka at kakain tayo ng marami." Umiling si Liana. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pagpatak.
Mas inilapit niya ang mukha sa tainga ng kanyang ama at sa isang tinig na punong-puno ng takot at pag-asa, binitawan niya ang isang sikretong bumabagabag sa kanya. "Daddy," bulong niya, halos hindi marinig sa sobrang hina. "Nasa tiyan po ni Maria ang pagkain ko." Kumunot ang noo ni Rigo. Nalilito. Tiningnan niya ang anak. Pagkatapos ay ang manikang yakap-yakap nito. "Ano? Sa tiyan ni Maria?" Bago pa siya makapagtanong ulit o makahingi ng linaw, naramdaman niya ang kamay ng social worker sa kanyang balikat. Ang hawak nito ay mahigpit at pinal. "Mr. De Villa, tama na po yan," sabi ng babae. Ang boses ay wala ng puwang para sa pakiusap. "Kailangan na nating lumabas. Baka mapagalitan pa ako ng korte." Napilitang tumayo si Rigo. Tiningnan niya si Liana sa huling pagkakataon. Ang bata ay nakayuko na ulit, nakatalikod sa kanya, at yakap ng mahigpit ang manikang si Maria na para bang ito na lang ang natitirang salbabida niya sa gitna ng karagatan. "Babalik ako, anak. Pangako." Pahabol na sabi ni Rigo. Bagamat sa loob-loob niya, hindi niya alam kung matutupad pa niya iyon. Lumabas si Rigo ng kwarto at ang mabigat na pinto ay sumara sa pagitan nila. Ang tunog ng pagsara nito ay parang tunog ng isang kulungan. Naglakad siya sa mahabang pasilyo ng ospital palabas. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang imahe ng kanyang payat na anak, ang takot sa mga mata nito, at ang misteryosong huling sinabi nito ay nag-uunahan sa kanyang utak. "Nasa tiyan ni Maria ang pagkain ko." Sumakay siya sa elevator pababa. Habang tinititigan ang refleksyon ng kanyang pagod na mukha sa salamin ng elevator, ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umiikot. Akala niya noong una ay deliryo lang ito ng isang gutom na bata. Baka nag-iimahinasyon lang si Liana dahil sa gutom. Ngunit naalala niya kung gaano kahigpit ang yakap ni Liana sa manika. Kung paano niya ito protektahan mula sa social worker, mula sa mga nurse, at kahit sa kanya. Naalala niya ang bigat ng tingin ni Liana nang sabihin niya ang pangalang Maria. Pagbukas ng pinto ng elevator sa parking lot, biglang tumigil si Rigo sa paglalakad. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pagkalito ay napalitan ng isang matinding realisasyon na nagpatindig ng kanyang balahibo. Maria, ang manika. Hindi nag-iimahinasyon si Liana. Sinasabi niya ang totoo. May itinatago siya sa loob ng manika. At kung tama ang hinala ni Rigo, iyon ang ebidensyang kailangan niya o ang susi para maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng bahay na yon. Kinuha niya ang kanyang susi at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang makuha ang manikang yon. Ngayon na. Ang biyahe mula sa ospital pabalik sa Forbes Park ay malabo sa isipan ni Rigo. Ang tanging malinaw ay ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak na parang sirang plaka. "Nasa tiyan ni Maria ang pagkain ko." Hindi na ito isang simpleng pangungusap mula sa isang bata. Ito ay isang desperadong mensahe, isang kodigo na kailangan niyang maintindihan mag-alas 10 na ng gabi. Ang kalsada sa loob ng eksklusibong subdibisyon ay tahimik at halos walang sasakyan. Huminto si Rigo sa isang madilim na bahagi ng kalsada, ilang kanto mula sa sarili niyang bahay. Hindi siya maaring basta-basta pumasok. May restraining order. Ang paglapit niya sa bahay ay isang paglabag sa utos ng korte. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang manika. Tinawagan niya si Attorney Ben Santos. "Ben, kailangan kong pumasok sa bahay," sabi ni Rigo, walang paligoy-ligoy. "Ano? Rigo, huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Gagamitin niya ni Cassandra laban sa'yo bukas." Sagot ng abogado, halatang nag-aalala. "May sinabi sa akin si Liana," paliwanag ni Rigo, habang nakatitig sa malayong ilaw ng kanyang mansyon. "Tungkol sa manika niya, si Maria." "Ben, may kutob ako. Isang napakalakas na kutob. Ito na yon.
Ikinuwento niya ang eksaktong sinabi ng anak. Natahimik si Atty. Santos sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito ulit. Ang boses ay seryoso na. Okay, makinig ka. May legal na paraan para dyan. Ang restraining order ay para protektahan si Cassandra at Liana, hindi ang mga ari-arian. May karapatan ka pa ring kunin ang mga personal mong gamit, pero kailangan nating gawin ito ng tama. Anong gagawin natin? Tatawag ako sa abogado ni Cassandra. Sasabihin kong kukunin mo ang ilang mahahalagang dokumento mula sa iyong home office para sa pagdinig bukas. Hindi sila maaaring tumanggi dyan, pero may kondisyon. Isang police escort ang kailangan para masigurong wala kang gagawing masama. Pumapayag ka ba? Oo, kahit ano. Mabilis na sagot ni Rigo. Gawin mo na. Makalipas ang isang oras, na tila isang walang hanggan, isang police car ang huminto sa likod ng sasakyan ni Rigo. 2 pulis ang bumaba. Kasunod nito, dumating ang sasakyan ng abogado ni Cassandra. Ang pagpasok sa sarili niyang bahay na may kasamang pulis ay isa sa pinakanakakahiwang karanasan sa buhay ni Rigo. Sa sala, naghihintay si Cassandra. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk robe. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging biktima. Anong kailangan mo dito sa ganitong oras, Rodrigo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng paghamak. Para guluhin na naman kami? Kukunin ko lang ang mga dokumento ko sa opisina. Sagot ni Rigo. Iniiwasan ang kanyang tingin. Kailangan niyang maging kalmado. Sige, pero sasama ako. Para masigurong wala kang ibang gagawin. Sabi nito, sabay tingin sa mga pulis para humingi ng simpatiya. Umakyat sila sa engrandeng hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pagdating sa 2 palapag, huminto si Rigo. Sandali! Ang mga gamit ni Liana. Kailangan kong kunin ang ilan sa mga damit niya at paboritong laruan para madala sa ospital. Kumunot ang noo ni Cassandra. Ako na ang bahala dyan bukas. Ngayon ko kukunin, matigas na sabi ni Rigo. Sabay tingin sa mga pulis. Karapatan ko yon bilang ama niya. Ang mga personal na gamit ng anak ko. Walang nagawa si Cassandra. Ang pagtanggi sa isang simpleng kahilingan sa harap ng mga pulis ay magmumukha siyang masama. Tumango ito ng pilit. Naglakad si Rigo papunta sa kwarto ni Liana. Ang pinto ay nakabukas. Pagpasok niya, ang lamig ng silid ay tila tumusok sa kanyang balat. Ang kwarto ay napakalinis, masyadong malinis. Walang kahit isang laruan na wala sa lugar. Lahat ay nakaayos na parang isang showroom. Ang mga mata ni Rigo ay mabilis na naghahanap. Sa ibabaw ng kama, sa loob ng toy chest, sa mga estante. Wala. Wala si Maria. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Itinago ba ito ni Cassandra? Alam ba niya? Ano ang hinahanap mo? Tanong ni Cassandra mula sa pintuan. Ang boses ay may bahid ng panunuya. Hindi sumagot si Rigo. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap. Binuksan niya ang aparador. Nakasabit doon ang mga maliliit na bestida, nakaayos-ayon sa kulay. Sa ilalim, may isang maliit na baul. Binuksan niya ito at naroon ito. Si Maria, nakahiga sa gitna ng mga lumang damit, ang mga mata nitong salamin ay nakatitig sa kawalan. Kinuha ito ni Rigo. Ang manika ay mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Hindi ito malambot. Mayroong isang bagay na matigas at bukol-bukol sa loob ng katawan nito, sa bahagi ng tiyan. Ayan na. Nakuha mo na ang gusto mo, sabi ni Cassandra. Maaari na ba kayong umalis? Niyakap ni Rigo ang manika na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Hindi siya tumingin kay Cassandra. Lumabas siya ng kwarto, bumaba ng hagdanan at dire-diretsyong lumabas ng bahay, kasunod ang mga pulis. Pagkasakay niya sa kanyang kotse, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inilagay niya si Maria sa passenger seat. Tinitigan niya ito. Ang simpleng laruan na ito,
ang nagtataglay ng lahat ng sikreto. Ito ang tahimik na saksi sa lahat ng paghihirap ng kanyang anak. Hindi na siya naghintay na makarating sa opisina. Mula sa kanyang glove compartment, kinuha niya ang isang maliit na Swiss Army knife. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan, gamit ang maliit na talim, ginupit niya ang tahi sa likod ng bestida ng manika. At pagkatapos, ginupit niya ang tahi ng mismong katawan nito na gawa sa tela. Hindi bulak ang laman nito. Ang bumungad sa kanya ay isang koleksyon ng mga maliliit na bagay na maingat na binalot sa aluminum foil at tissue paper. Isa-isa niya itong kinuha. Isang piraso ng Oreo cookie, medyo durog na. Isang maliit na piraso ng tuyong tinapay. 2 piraso ng strawberry-flavored na candy. Isang maliit na hiwa ng keso na medyo tumigas na. At marami pang ibang maliliit na piraso ng pagkain. Ito ang kayamanan ni Liana. Ang kanyang sikretong baul ng mga ninakaw na sandali ng normal na pagkabata. Ang bawat piraso ay isang testimonya ng kanyang pagkagutom, isang simbolo ng kanyang munting pagsuway laban sa kalupitan ng kanyang ina. Nakatitig si Rigo sa mga piraso ng pagkain na nakakalat sa kanyang palad. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, ang makapangyarihang si Rodrigo de Villa ay napahagulhol na parang isang bata sa loob ng kanyang madilim na kotse. Hindi na ito tungkol sa panalo o pagkatalo sa korte. Ito ay tungkol sa katarungan. At ngayon, hawak na niya ang ebidensya. Hindi lang ebidensya para sa korte, kundi ang ebidensya ng isang nasirang pagkabata. Ang ebidensya ng tunay na krimen ni Cassandra. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang mga buhay ay binabago ng mga salita at interpretasyon ng batas. Sa isang panig ay nakaupo si Cassandra Madrigal. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong kalungkutan at dignidad. Suot niya ay isang simpleng puting bestida na nagpapalabas ng kanyang inosente at kaawa-awang imahe. Sa tabi niya, ang kanyang abogado, isang matalas at mayabang na lalaki na kilala sa pagiging agresibo sa korte. Sa kabilang panig, nakaupo si Rigo de Villa. Kung si Cassandra ay isang imahe ng kalmadong pagiging biktima, si Rigo naman ay isang larawan ng kontroladong galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay bahagyang nakaumbok at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Sa tabi niya, si Attorney Ben Santos, kalmado at nakatutok. Ang kanilang mga ebidensya ay nakaayos sa harap niya, kabilang ang isang malaking brown evidence bag. Ang unang bahagi ng paglilitis ay isang perpektong pagtatanghal mula sa panig ni Cassandra. Ang kanyang abogado ay nagpinta ng isang larawan ni Rigo bilang isang makapangyarihan, ngunit pabayang ama, isang lalaking mas inuuna ang kanyang imperyo kaysa sa kanyang pamilya. Ipinakita nila ang mga travel records ni Rigo, ang mga testimonya mula sa mga kasambahay tungkol sa kanyang madalas na pag-aalsa ng boses at ang mismong restraining order bilang patunay ng kanyang bayolenteng disposisyon. Pagkatapos, si Cassandra mismo ang tumayo sa witness stand. Ang kanyang pag-arte ay pang-Academy Award. "Mahal na mahal ko po ang aking anak, Your Honor," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, isang perpektong pagpipigil sa pag-iyak. "Ginawa ko po ang lahat. Ako po ang laging nasa tabi niya. Ngunit, ang aking asawa, si Rigo, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng takot at stress sa aming tahanan. Laging galit, laging sumisigaw. Dahil doon, si Liana ay naging pihikan sa pagkain. Nawalan siya ng gana. Sinubukan ko po ang lahat para pakainin siya." Isang perpektong kasinungalingan. At sa bawat salita, nararamdaman ni Rigo na umiinit ang kanyang dugo. Nang sa wakas ay pagkakataon na ng panig ni Rigo, ang buong courtroom ay nakatutok. Unang iprinisenta ni Attorney Santos ang kanilang mga ebidensya.
ang mga bank statement na nagpapakita ng malaking kabayaran kay Dr. Reyes at ang nakaraan ni Cassandra bilang isang beauty queen na tinanggalan ng corona dahil sa pagtaas ng timbang na nagpapatunay ng isang pattern ng obsession. Ang abogado ni Cassandra ay mabilis na tumutol. Objection, Your Honor. Irrelevant. Ang nakaraan ng aking kliyente ay walang kinalaman sa kanyang kakayahan bilang isang ina. Sustained, sabi ng hukom. Ito ang unang dagok, ngunit hindi natinag si Attorney Santos. Your Honor, tumatawag po ako sa witness stand kay Celeste Reyes. Namutla si Dr. Reyes habang naglalakad patungo sa unahan. Sa ilalim ng matalas na pagtatanong ni Attorney Santos, ipinakita ang mga peking medical records at ang mga bank transfer. Paulit-ulit na itinanggi ng doktora ang lahat. Iyon po ay bayad para sa mga lehitimong serbisyo ng pagkonsulta, giit niya. Mga serbisyo tulad ng pagtatakip sa katotohanan na ang isang bata ay unti-unting namamatay sa gutom. Diretsong tanong ni Attorney Santos. Objection! Sigaw ng kabilang abogado. Naging isang circus ang courtroom, ngunit alam ni Rigo na kulang pa rin. Kailangan nila ng isang bagay na hindi maitatanggi. Wala na po kaming ibang testigo, Your Honor, sabi ni Attorney Santos na nagdulot ng isang nangiti ng tagumpay sa mukha ni Cassandra at ng kanyang abogado. Ngunit bago pa man makapagsalita ang hukom, idinugtong ni Attorney Santos. Ngunit mayroon po kaming isang huling ebidensya na nais naming ipakita. Lumapit si Attorney Santos sa mesa at kinuha ang brown evidence bag. Dahan-dahan niya itong binuksan at mula sa loob, inilabas niya ang manikang si Maria. Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Maaari po bang ilarawan ng nasasakdal, Gingyong? Cassandra Madrigal, kung ano ito? Tanong ni Attorney Santos. Tumingin si Cassandra sa manika. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Iyan po ay laruan ng anak ko. Ang manika niyang si Maria. Tama po, sabi ni Attorney Santos. Lumapit siya sa witness stand at ipinakita ang siwang sa likod ng manika. Your Honor, sa pahintulot ng korte, nais po naming ipakita kung ano ang nasa loob ng tiyan ni Maria. Bago pa man makatutol ang abogado ni Cassandra, mabilis na kinuha ni Attorney Santos ang mga maliliit na bagay na nakabalot sa foil mula sa loob ng manika at inilatag ang mga ito isa-isa sa isang puting papel sa harap ng hukom. Ang durog na Oreo, ang tuyong tinapay, ang mga candy, ang keso, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Gang Madrigal, tanong ni Atty. Santos, ang kanyang boses ay biglang naging malakas at puno ng awtoridad. Kung ang inyong anak ay simpleng pihikan lang sa pagkain, bakit po niya kailangang itago ang mga mumunting piraso ng pagkain sa loob ng kanyang manika na parang isang bilanggo? Sa unang pagkakataon, ang perpektong maskara ni Cassandra ay nagkaroon ng lamat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Walang salitang lumabas. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Rigo sa kanya dati. Purong gulat. Tumingin siya kay Rigo, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hindi niya ito alam. Hindi niya alam ang tungkol sa sikreto ng manika. At sa sandaling iyon, alam ni Rigo na ang lahat ng pag-arte nito ay gumuho na. Ang hukom, isang babaeng may matapang na mukha, ay tinitigan ang mga piraso ng pagkain pagkatapos ay tumingin kay Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang hukumang ito ay magkakaroon ng isang maikling recess. Anunsyo niya, ang kanyang boses ay matigas. Pagbalik natin, nais kong marinig ang testimonya ng bata. Sa aking silid, ngayon na. Habang dinadala ng mga alguasil si Cassandra pabalik sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang martir. Ito ay mukha ng isang taong nahuli. Napatingin siya sa sahig, hindi makatingin kahit kanino.
Ang lahat ngayon ay nakasalalay sa isang 8 taong gulang na bata. Ang lahat ay nakasalalay sa kung ano ang sasabihin ni Liana kapag siya na ang kaharap ng katarungan. Ang silid ay hindi nakakatakot tulad ng iniisip ni Liana. Walang maraming tao, isang malaking mesa lang na gawa sa maitim na kahoy at isang babae na may buhok na kulay abo na nakaupo sa likod nito. Ang babae ay nakasuot ng itim na damit pero ang kanyang mga mata ay hindi galit. Malungkot ang mga ito. Sa tabi niya ay ang social worker na nakita na niya dati at isang doktor na hindi niya kilala. "Hello, Liana," sabi ng babae sa likod ng mesa. Ang kanyang boses ay malumanay, parang boses ng isang lola. "Ako si Judge Reyes. Huwag kang matakot, okay? Mag-uusap lang tayo." Tumango si Liana habang mahigpit na niyayakap si Maria. Dinala nila ang manika mula sa courtroom pero binalik na sa loob ang mga pagkain. Pakiramdam niya ay hubad si Maria kung wala ang mga iyon. "Liana, alam kong nahihirapan ka ngayon." Pagpapatuloy ng hukom, "Pero kailangan kong malaman ang totoo. Gusto naming lahat na tulungan ka. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari sa bahay ninyo?" Hindi sumagot si Liana. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang mga paa. Narinig niya ang bulong ni Mommy sa kanyang isipan, malinaw at malamig. "Sabihin mong gusto mong sumama kay Mommy. Kung hindi, ilalayo ka ng daddy mo. Hindi na natin makikita ang isa't isa." Ang takot na iwanan si Mommy ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sakit. "Liana?" Tanong ulit ng hukom, mas malumanay pa. "Tungkol sa pagkain, bakit mo kailangang itago ang mga ito sa loob ng iyong manika?" Yumuko si Liana, lalong humigpit ang yakap kay Maria. Ayaw niyang magsalita. Kapag nagsalita siya, may masasaktan. Kapag nagsalita siya, baka magalit si Mommy. Mas mabuti nang manahimik. Nakita ng hukom ang takot sa bata. Lumingon ito sa social worker. "Mayroon ba tayong maipapakita sa kanya?" Tumango ang social worker. Kinuha nito ang isang tablet at ipinakita kay Liana. Sa screen, may isang larawan. Isang larawan ng kanyang daddy. Nakuha kanina lang sa labas ng courtroom. Nakaupo ito sa isang bench mag-isa. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Mukha siyang pagod. Mukha siyang talunan. Mukha siyang malungkot. "Nakikita mo ba yan, Liana?" Tanong ng hukom. "Ang daddy mo. Naghihintay siya sa'yo. Nag-aalala siya para sa'yo." Pagkatapos, may ipinakitang isa pang larawan. Ito ay isang larawan ng mga piraso ng pagkain na kinuha mula sa loob ni Maria na maayos na nakahanay sa isang puting papel. "At ito?" sabi ng hukom. "Ito ang sinasabi mong pagkain mo. Liana, ang mga ito ay para sa mga taong nagugutom. At ang isang batang tulad mo ay hindi dapat nagugutom, hindi dapat natatakot. Ang isang bata ay dapat minamahal. Liana, sino ang mas nagpapakita sa iyo ng pagmamahal?" Ang tanong na yon. At ang larawan ng kanyang malungkot na ama, ang tuluyang sumira sa pader na itinayo ni Liana sa paligid ng kanyang puso. Ang mga alaala ay bumuhos. Ang malamig na tingin ni Mommy tuwing tumatapak siya sa timbangan. Ang pakiramdam ng bulak na dumadaan sa kanyang lalamunan. Ang patuloy na pagkalam ng kanyang tiyan. Pagkatapos, naalala niya ang kanyang daddy. Ang paraan nito ng paggulo sa kanyang buhok. Ang tunog ng malakas nitong tawa. Ang init ng mga yakap nito. Ang huling sinabi nito sa kanya sa ospital. "Kahit anong mangyari, hinding-hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa hukom at sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay isang bulong. Nanginginig, ngunit malinaw. Si Mommy po," simula niya. "Pinapakain niya po ako ng bulak para daw po hindi ako tumaba.
Ang paghihintay sa labas ng silid ng hukom ay ang pinakamatagal na 30 minuto sa buhay ni Rigo. Bawat segundo ay isang pagpapahirap. Bawat yabag sa pasilyo ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Nakaupo siya sa isang bench, ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga palad. Sinusubukang pigilan ng libu-libong negatibong naiisip. Paano kung natakot si Liana? Paano kung pinili niya si Cassandra? Paano kung biglang bumukas ang pinto? Unang lumabas si Attorney Ben Santos, ang kanyang mukha ay seryoso. Sinundan ito ng social worker at ng hukom mismo. Walang ngumingiti. Ang puso ni Rigo ay bumagsak sa kanyang sikmura. Tapos na. Talo na siya. Ngunit pagkatapos, lumabas si Liana. Tumakbo ito. "Daddy!" Ang sigaw na yon ay ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Bago pa siya makatayo, naramdaman na niya ang yakap ng maliliit na braso ng kanyang anak sa kanyang leeg. Isang yakap na mahigpit, isang yakap na totoo. Niyakap niya ito pabalik. Ibinao ng kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang amoy ng kanyang anak. Ang lahat ng takot at pag-aalala ay naglaho, napalitan ng isang matinding alon ng purong pagmamahal at ginhawa. "Okay na, baby," bulong niya habang hinahaplos ang likod nito. "Okay na. Nandito na si Daddy." Lumapit ang hukom sa kanila. Ang kanyang mukha na dating malungkot ay mayroon ng bahid ng isang maliit na ngiti. "Mr. Davila, binibigay ko po sa inyo ang pansamantala at buong kustodiya ni Liana. Walang anumang karapatan sa pagbisita si Gingham Madrigal habang nakabimbin ang investigasyong kriminal laban sa kanya." "Investigasyong kriminal?" tanong ni Rigo habang karga-karga pa rin si Liana. "Child abuse is a serious crime, Mr. Davila," sabi ng hukom. "At ang testimonya ng inyong anak, kasama ng mga ebidensya, ay sapat na. Inutusan ko na ang mga pulis, at sa hudyat na yon, nakita ni Rigo ang nangyayari sa dulo ng pasilyo. Si Cassandra ay palabas mula sa courtroom. Ang mukha ay puno ng pagtanggi at galit. 2 pulis ang sumalubong sa kanya. "Cassandra Madrigal, inaaresto ka namin sa salang paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act," sabi ng isang pulis habang ipinapakita ang warrant. Ang perpektong maskara ni Cassandra ay tuluyang gumuho. "Ano? Hindi niyo maaaring gawin to sa akin. Hindi niyo ako kilala. Ako ang biktima dito." Sigaw niya sa diwa niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. Nagpupumiglas siya habang pinupusasan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap at natagpuan nito si Rigo at si Liana. Ang tingin na ibinigay niya ay hindi tingin ng isang ina. Ito ay tingin ng purong pagkamuhi. "Ikaw!" sigaw niya itinuturo si Rigo. "Sinira mo ang buhay ko at ikaw," lumingon ito kay Liana. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito ang igaganti mo sa'kin? Isa kang walang utang na loob na bata." Mabilis na iniharap ni Rigo si Liana sa kanyang dibdib. Tinatakpan ang mga tainga nito para hindi na marinig ang mga huling salita ng ina nito habang kinakaladkad ito palayo. "Shh! Baby, wag mo nang pakinggan," bulong niya. Naramdaman ni Rigo ang pagtango ni Liana sa kanyang balikat. Habang pinapanood niya ang paglalaho ni Cassandra sa dulo ng pasilyo, walang galak na naramdaman si Rigo. Walang pakiramdam ng tagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kalungkutan para sa lahat ng nasayang. Binuhat niya si Liana at nagsimulang maglakad palayo sa courtroom, palayo sa kaguluhan, patungo sa isang bagong simula. "Daddy?" bulong ni Liana. "Yes, baby? Uwi na po tayo." Ngumiti si Rigo sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Isang tunay at mainit na ngiti. "Oo anak, uuwi na tayo." Ang mga sumunod na linggo ay isang malabong panaginip para kay Rigo. Ang balita tungkol sa pag-aresto
kay Cassandra Madrigal ay sumabog na parang isang bomba sa social circles ng Maynila. Ang dating Queen of Ice ay naging monster mom sa mga headline. Ang De Villa Corporation ay nayanig. Ang mga stock ay bumagsak at ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang mag-alinlangan. Ngunit sa gitna ng unos, si Rigo ay may isang sentro. Isang anchor na nagpapanatili sa kanya na matatag. Ang sentrong yon ay si Liana. Hindi na sila bumalik sa mansyon sa Forbes Park. Ang lugar na yon ay nabahira na ng masasakit na alaala. Pansamantala, tumuloy sila sa isang tahimik na service suite sa isang hotel na pag-aari niya. Isang lugar na neutral. Isang lugar kung saan makakapagsimula sila muli. Ang unang araw ay mahirap. Si Liana ay tahimik, laging nakayakap kay Maria at halos hindi kumakain. Ngunit si Rigo ay nandoon. Hindi na siya ang CEO na laging abala. Siya ay isang ama. Full-time. Okay lang anak, kung ayaw mo pa, sabi niya, habang nakaupo sa tabi nito sa dining table kung saan nakahain ang isang maliit na bowl ng sopas. Subukan lang natin. Kahit isang kutsara lang, para kay Daddy. At dahil doon, dahan-dahang ibinuka ni Liana ang kanyang bibig. Ang unang kutsara ay simula. Sinamahan ni Rigo si Liana sa bawat sesyon ng therapy kasama ang isang child psychologist. Doon, sa isang silid na puno ng mga laruan at art materials, unti-unting natutunan ni Liana na ipahayag ang kanyang mga damdamin hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng mga guhit. Ang una niyang iginuhit ay isang malaking itim na bilog. Sa mga sumunod na araw, ang bilog ay naging isang bahay na walang pinto at bintana. Pagkatapos, isang babaeng may napakalaking anino. Habang si Liana ay gumuguhit, si Rigo ay nakaupo lang sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Ang puso ay nadudurog sa bawat iginuguhit na simbolo ng sakit ng kanyang anak. Ngunit kasabay nito ay napupuno ng pag-asa sa bawat kulay na idinaragdag nito. Isang araw, tumunog ang telepono ni Rigo. Ang tumatawag ay si Mr. Tan, ang acting CEO ng De Villa Corporation, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay. Rigo, kailangan ka namin dito, sabi ni Mr. Tan. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang kontrata para sa Azure Coast Project, ang pinakamalaking proyekto natin, ay nanganganib. Gusto ng mga investor na mag-pull out dahil sa iskandalo. Kailangan nilang marinig mula sa'yo. Isang board meeting ang itinakda bukas ng umaga. Ang Azure Coast. Ang proyekto ng kanyang buhay, isang multibilyong pisong residential at commercial development na magiging korona ng kanyang imperyo. Dati, handa siyang pumatay para dito. Tumingin si Rigo kay Liana, naabala sa pagdikit ng mga makukulay na star sticker sa isang piraso ng asul na papel. Hindi ko siya maaaring iwan, Henry. Rigo, ito na ang lahat ng pinaghirapan natin. Kung hindi mo ito sasalbahin, babagsak ang kumpanya. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam si Rigo ng isang pamilyar na paghila. Ang paghila ng responsibilidad, ang paghila ng ambisyon, ngunit nang tumingin siyang muli sa kanyang anak, alam niya na ang kanyang mga prioridad ay nagbago na. Kinabukasan, pumasok si Rigo De Villa sa boardroom ng De Villa Corporation sa huling pagkakataon. Ang lahat ng miyembro ng board ay naroon. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at nag-aalala. Inaasahan nila ang isang talumpati tungkol sa pagbawi, isang plano kung paano ayusin ang pinsala sa imahe ng kumpanya. Ngunit hindi yun ang ibinigay ni Rigo. Tumayo siya sa harap, hindi sa likod ng malaking podium, kundi sa gitna nila. Mga Ginoo, mga ginang, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Alam kong nag-aalala kayo sa kinabukasan ng kumpanyang ito. At narito ako para sabihin sa inyo na nasa mabuting kamay ito sa mga kamay ni Henry Tan. Isang bulungan ng pagkabigla ang kumalat sa silid. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy ni Rigo,
Ang kumpanyang ito, ang aking buhay. Bawat gusaling itinayo natin ay isang simbolo ng aking tagumpay. Ngunit kamakailan lang, natutunan ko ang isang masakit na aral. Habang nagpapatayo ako ng mga gusali, ang sarili kong tahanan pala ay unti-unting gumuho. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. I am resigning as CEO and chairman of the board effective immediately. Ibebenta ko ang karamihan sa aking mga shares. Dahil ang pinakamahalagang proyekto ko ngayon ay hindi gawa sa bakal at semento. Ang pinakamahalagang proyekto ko ngayon ay ang pagbuo muli ng aking anak. Pagkatapos ng kanyang talumpati, umalis si Rigo sa boardroom. Nag-iwan ng isang silid na puno ng mga taong hindi makapaniwala. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang isang malaking bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Hindi ito pakiramdam ng pagkatalo. Ito ay pakiramdam ng pagpapalaya. Bumalik siya sa hotel suite. Naabutan niya si Liana at ang therapist nito na naglalaro sa sahig. Ngumiti si Liana nang makita siya. Isang tunay na ngiti. Daddy, tapos na po yung meeting mo? Oo, anak. Tapos na, sabi ni Rigo, habang lumuluhod para maging kapantay nito. Lahat ng meetings ko, tapos na. Habang papalubog ang araw, nakaupo silang dalawa sa isang maliit na kusina, malayo sa karangyaan ng kanilang dating buhay. Magkasama nilang hinahalo ang batter para sa pancakes. Si Liliana ang naglalagay ng chocolate chips. Ang hangin ay puno ng amoy ng natutunaw na tsokolate at ng tunog ng tawa ng kanyang anak. Sa isang tabi, nakapatong ang isang leather-bound na notebook. Sa unang pahina, may nakasulat na mga salita na binuo ni Rigo kagabi. Ito ang unang draft ng isang bagong misyon. Ang pangalan sa itaas ng pahina ay The Liana Foundation. Biglang lumapit si Liana sa kanya. May hawak na isang piraso ng papel. Isa itong guhit. Para sa'yo, Daddy. Kinuha ni Rigo ang papel. Sa gitna nito, may dalawang stick figures. Isang malaki at isang maliit. Magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking dilaw na araw. Sa paligid nila ay may iba pang maliliit na stick figures, lahat ay nakangiti. Tumingin si Liana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagong natuklasang karunungan. Daddy, sabi nito, tulungan din po natin yung ibang mga bata, ha? Niyakap ni Rigo ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal at isang bagong layunin. Dito, sa maliit na kusinang ito, kasama ang kanyang anak. Natagpuan ni Rodrigo de Villa ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay mainit at mapagbigay, kumikinang sa mga bagong pinturang pader ng isang two-story building sa isang tahimik na bahagi ng Quezon City. Sa harap, isang malaking arko ang may nakaukit na mga salita sa kahoy. The Liana Foundation, a safe haven for children. Sa loob ng hardin, ang hangin ay puno ng tunog ng tawanan. Isang grupo ng mga bata. Iba't iba ang edad, ang masayang naglalaro. Naghahabulan sa damuhan, naglalaro ng piko sa semento, at nagbabasa ng mga libro sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga. Sa gitna nila, isang 9 taong gulang na batang babae na may mahabang itim na buhok ang nakikipaglaro ng jackstone sa 2 mas bata sa kanya. Ang kanyang mukha ay mas bilugan na ngayon. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay, at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sa bawat tawa ito si Liana. Hindi na siya ang payat at takot na bata. Sa kama ng ospital, siya ay isang bata na muling natutong maging bata. Sa di kalayuan, nakatayo si Rodrigo Rigo de Villa. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit at sapatos na gawa sa Italy. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng polo shirt at maong. Wala na rin ang bakas ng pagiging isang walang awang CEO sa kanyang mukha. Ang mga linya sa paligid ng kanyang mga mata ay mula na ngayon sa pagngiti.
hindi sa stress. Magandang umaga, Mr. De Villa. Bati ng isang social worker na dumaan. Rigo na lang, please, sagot niya. Isang mainit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagtatayo ng Daliana Foundation ay naging kanyang buong mundo sa nakalipas na taon. Ibinuhos niya hindi lang ang kanyang pera, kundi ang kanyang oras at puso. Ang pundasyon ay naging isang kanlungan para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Isang lugar kung saan sila ay binibigyan ng ligtas na tirahan, edukasyon, at higit sa lahat, psychological support para maghilom. Isang media crew mula sa isang lokal na TV station ang naroon para sa isang feature story. Lumapit ang isang reporter kay Rigo. Mr. De Villa, 1 taon na ang nakalipas mula sa insidente. Maingat na sabi ng reporter. Ang inyong kwento ay nagbigay inspirasyon sa marami. Mula sa pagiging isang business tycoon, ngayon ay isa na kayong advocate. Ano po ang nag-udyok sa inyo na talikuran ng lahat? Tumingin si Rigo sa kanyang anak, na ngayon ay tinuturuan ng isang maliit na batang lalaki kung paano itapon ang bola ng jackstone. Hindi ko tinalikuran ng lahat, sagot ni Rigo. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Sa katunayan, ngayon ko lang natagpuan ang lahat. Natutunan ko na ang tunay na pundasyon ay hindi gawa sa semento. Ang tunay na pundasyon ay pagmamahal. At ang pinakamatibay na istruktura na maaari mong itayo ay ang pagkatao ng isang bata. Habang nagpapatuloy ang interview, isang staff member ang lumapit sa kanya at tahimik na iniabot ang isang sulat. Galing ito sa sit jail. Alam na niya kung kanino galing. Sa nakalipas na taon, si Cassandra ay nasentensyahan ng pagkabilanggo. Si Dr. Reyes ay permanenteng tinanggalan ng lisensya. Kinuha ni Rigo ang sulat. Sandali niya itong tinitigan. Hindi niya alam kung ano ang laman nito. Isang paghingi ng tawad ba? O isa na namang paninisi? At sa huli, napagtanto niya na hindi na yun mahalaga. Naglakad siya papunta sa isang maliit na ihawan kung saan nag-iihaw ng barbecue ang mga staff para sa tanghalian ng mga bata. Nang walang salita, marahan niyang inilagay ang hindi pa nabubuksang sobre sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pinanood niya itong dahan-dahang masunog, ang mga salita sa loob ay nagiging abo hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ito ang kanyang huling pagpapalaya mula sa nakaraan. Maya-maya, tapos na ang laro. Tumakbo si Liana papalapit sa kanya. Ang muka ay pawisan ngunit masaya. Daddy, gutom na po ako. Ako rin anak, sabi ni Rigo. Sabay akbay dito. Tara, kain tayo. Naglakad silang dalawa, mag-ama, papunta sa mahabang mesa kung saan naghihintay ang ibang mga bata. Habang paupo na sila, may nakita si Liana sa may dalampasigan, tanaw mula sa kanilang kinatatayuan. Isang pamilya ang nagtatayo ng isang sand castle. Daddy, pagkatapos po nating kumain, pwede po tayong magtayo ng sand castle? Tanong niya. Ngumiti si Rigo. Oo naman anak, magtatayo tayo ng pinakamalaki at pinakamatibay na kastilyo sa buong mundo. Umupo sila at nagsimulang kumain kasama ang ibang mga bata. At sa sandaling iyon, sa gitna ng tawanan, sa ilalim ng sikat ng araw, sa isang lugar na itinayo mula sa sakit, ngunit ngayon ay puno ng pag-asa. Natagpuan ni Rigo De Villa at ng kanyang anak na si Liana ang kanilang tunay na tahanan. Hindi ito isang mansyon sa Forbes Park, kundi isang pundasyong binuo sa purong pagmamahal. Ang kwento ni Rodrigo Rigo De Villa ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ari-arian, kundi sa kakayahang ipaglaban ang mga mahal natin. Sa likod ng kinang ng kayamanan at titulo, nabunyag ang isang tahanang wasak ng kontrol at takot, kung saan ang inosenteng si Liana ay nagdusa sa katahimikan. Sa sandaling pinili ni Rigo ang katotohanan kaysa reputasyon at ang anak kaysa imperyo, nagsimulang manaig ang hustisya.
Ang nagkasala ay hinarap ang batas at ang isang ama ay muling natagpuan ang kanyang layunin. Higit sa parusa, ang wakas ay naghandog ng pag-asa, ginawang misyon ni Rigo ang paghilom. Isang pundasyon para sa mga batang sugatan ang loob upang walang batang muling mapilitang magtiis sa ngalan ng perpekto. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Rigo, kaya mo bang bitawan ang lahat para iligtas ang isang puso? At tayo bilang mga magulang o tagapag-alaga, sapat ba ang pakikinig natin sa mga batang tahimik na humihingi ng tulong? Kumusta ka ngayon? Sana'y ligtas at may yakap ng pag-unawa ang iyong pamilya. Salamat sa pananatili hanggang dulo. Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Mahalaga ang boses mo rito.